Magandang araw mga kamisteryo. Ako si Brian at welcome sa isang espesyal na episode ng Tagalog Mystery Hub. Ngayong araw, meron tayong kakaibang format dahil hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi tatlong nakakilabot na kwento ang pag-uusapan natin. Oo mga kamisteryo, ito ang kauna-unahang pagkakataon na magdadala ko sa inyo ng tatlong magkakaibang kwento sa isang episode. Ang tema ng episode na ito ay tungkol sa mga bagay na tila walang buhay, ngunit puno ng misteryo at sumpa. Mga cursed objects na nagdulot ng takot at kapahamakan sa mga nakasalamuhan nito. Simulan natin sa Quebec Box, ang misteryosong kahon ng sinasabing pinamumugaran ng masamang espiritu. Sundan natin ang kwento ni Annabelle, ang manikang pinalot ng sumpa at kilala bilang isa sa pinaka-haunted na manika sa buong mundo. At sa huli, titignan natin ang kwento ni Robert Tatal, isang manikang hindi mo gugustuhin bastusin. Maghandaan na kayo dahil dadalhin ko kayo sa madilim na mundo ng mga cursed objects. Ang Dybbuk box ay isang maliit na kahon na gawa sa kahoy, ngunit ang laman nito ay sinasabing puno ng kadiliman. Ayon sa Jewish folklore, ang isang Dybbuk ay isang kaluluwa na hindi matahimik, isang masamang spirito na naghahanap ng katawan na masasapihan. Ngunit paano nga ba nagsimula ang kwento ng Dybbuk box? Ang kwento ng Dybbuk box ay nagsimula noong taong 2001 na mabili ito ni Kevin Manes, isang negosyante, sa isang estate sale sa Portland, Oregon. Ang kahon ay parte ng mga gamit ng isang Jewish immigrant na nakaligtas sa Holocaust. Ayon sa pamilya na nagbenta, ang kahon na ito ay mula sa kanilang lola at maigpit na bilang sa pamilya na huwag itong buksan. Dahil sa kanyang kagustuhang magkaroon ng kakaibang antique item para sa kanyang negosyo, binili ito ni Kevin. Hindi alam na ito ang magiging simula ng isang serye ng mga hindi maipaliwanag na pangyayari. Ayon sa mga ulat, nang dumating ang Dybbuk box sa shop ni Kevin, agad-agad na nagsimula ang mga kaibang pangyayari. Ang mga bagay sa paligid ng Dybbuk box ay gumagalaw mag-isa. Bukod dito, may mga naririnig na bulong sa paligid at nakaranas ng sunod na bangungot si Kevin. Hindi lang basta bangungot, ito ay tila mas totoo, kung saan nakita niya ang mga itim na nalalang na tumatakbo sa paligid ng kanyang kama. Sa loob ng kahon, may mga kakaibang bagay na nakita. Dalawang hibla ng buhok, isang maliit na statue na parang may demonyo, isang maliit na piraso ng granite, isang tuyong bulaklak, at isang piraso ng papel na may Hebrew na inscription. Ang mga bagay na ito ay tila sangkap sa isang ancient ritual, ngunit wala makapagpaliwanag kung para saan ang mga gamit sa loob. Hindi natapos ang kakaibang karanasan ni Kevin. Minsan, dumating sa kanyang tindahan ang kanyang ina, at nang makita ang Dybbuk box, bigla siya natake ng stroke at nawala ng kakayahang magsalita. Nisulat lang ng kanyang ina ang salitang no gift bago tuluyang mawala ng ulirat. Ang pangyayaring ito ang nag-udyok kay Kevin na maniwala na may masamang puwersa na nakapaloob sa kahon. Matapos ang nangyari sa kanyang ina, ipinasa ni Kevin ang Dybbuk box sa iba pang mga tao. Ngunit ang bawat bagong may-ari ng kahon ay nakaranas din ng mga kakaibang pangyayari. Ang isa sa kanila, si Jason Haxton, na isang curator ng museum. Ayon kay Jason, matapos niya makuha ang kahon, nagsimula siya makaranas sa mga hirap sa paghinga, matinding pangangati ng balat at bangungot na para siyang sinasakal. Ayon kay Haxton, ang Dybbuk box ay tila may malalim na epekto sa emosyon at kalusugan ng mga tao. Nakaramdam siya ng pagkabalisa at ang kanyang mga alagang hayop ay tila laging balisa at takot sa paligid ng kahon. Inilagay ni Haxton ang kahon sa isang secure na lugar upang mapigilan ang negatibong epekto nito. Ngunit, nagpatuloy pa rin ang mga paranormal na pangyayari. Sa paglipas ng mga taon, naging sentro ng media ang Dybbuk box. Mula sa mga paranormal shows hanggang sa mga podcast, naging isa itong pangunahing paksa ng usapan. Inilagay ni Haxton ang kahon sa isang museum.
Ngunit hindi pa rin natatapos ang misteryo. Noong 2018 kasi, ang The Big Box ay tinampok sa show ni Zach Bagans, The Ghost Adventures. At muli, nagkaroon ng paranormal na pangyayari sa set. Mismong si Zach ay nagsabing nakaramdam siya ng kakaibang enerhiya mula sa kahon. Ang interes ng mga tao sa The Big Boxes ay umabot pa sa online auctions, kung saan may iba pang kahon na binibenta bilang The Big Boxes din. Ngunit, ang tanong, ito ba ang sumpa? O ito ay sangkatang isip lamang na pinalaki ng media? Marami nagsasabi na ang The Big Box ay isang hoax na pinalaki lang ng media at ng mga paranormal enthusiasts. Ayon sa ilang skeptics, walang ebidensya na nagpapatunay na may masamang espiritu ang kahon. Maaari raw na simpleng coincidence lang ang mga kakaibang pangyayari. Sa huli, ang The Big Box ay isang kwentong puno ng takot, misteryo at kontrobersiya. Totoo man o hindi ang mga kwento tungkol dito, hindi natin maikakaila na epekto nito sa mga tao ay malalim. Isang simpleng kahon na maaari magdala ng masamang espiritu o isang kwento lamang na nabuo dahil sa ating takot sa hindi maipaliwanag. Ang kwento ni Annabelle ay nagsimula noong 1970s nang isang nursing student na nagngangalang Donna ang nakatanggap ng isang regalo mula sa kanyang ina. Isang simpleng Raggedy Ann doll na noong panahon na iyon ay isa sa pinakasikat na manika. Para kay Donna, ito ay isang inosenteng laruan lamang. Isang alaalang binigay ng kanyang ina habang siya abala sa kanyang pag-aaral. Ngunit nagbago ang lahat nang mapansin ni Donna at ng kanyang kasama sa apartment na si Angie na tila gumagalaw ang manika ng kusa. Sa simula, normal lang na makita nila si Annabelle sa iba't ibang lugar. Minsan sa sala, minsan sa kwarto, pero hindi nila ito pinansin agad. Ngunit ang mga kakaibang pangyayari ay nagsimulang dumami. Isang araw, nakita sila ng mga kakaibang sulat na tila isinulat ng isang bata at may lamang mensaheng "Help us" o "Help Lou". Hindi nila maipalawanag kung saan nanggagaling ang sulat na ito, lalo na't wala naman silang ganitong papel sa bahay. Habang tumatagal, mas lalong lumalala ang mga kakaibang pangyayari. Si Lou, na malapit na kaibigan ni Donna, ay nagsimulang makaramdam ng kakaibang presensya tuwing bumibisita siya sa apartment. Isang gabi, habang siya ay natutulog, naramdaman niya na tila may mabigat na puwersang nakapaligid sa kwarto. Tila may kung anong dumadugundong na nilalang ang humahabol sa kanya. Nagising si Lou at nakita si Annabelle na nakaupo sa isang sulok ng kwarto. Ngunit tila buhay at nakatitig sa kanya. Kinilabutan si Lou dahil ramdam niya na may masamang espiritu na nagkukubli sa loob ng manika. Sinubukan niyang kalmahin ang sarili. Ngunit hindi na maitatanggi ni Lou na may masamang espiritu sa apartment. Sa takot, iminungkahi niya kay Donna na humingi na ng tulong sa mga eksperto sa paranormal. Sa desperasyon, humingi ng tulong si Donna kay Ed at Lorraine Warren, isang mag-asawang kilala sa larangan ng paranormal investigation. Kilala ang mga Warren sa mga kasong may kaugnayan sa mga multo at demonyo, at sila rin ang tumulong sa iba pang mga kilalang kaso tulad ng Amityville Horror at Enfield Poltergeist. Pagdating nila sa apartment ni Donna, agad nilang naramdaman ang bigat ng spiritual na presensya. Ayon kay Lorraine na may kakayahang makita ng mga espiritu, hindi ito simpleng multo lamang. May mas malalim na puwersang nakapaloob kay Annabelle, isang demonyo na naghahanap ng katawan na kanyang masasaniban. Ayon sa kanilang investigasyon, ang manika ay sinapian ng isang masamang espiritu na nagkukubli bilang isang inosenteng kaluluwa. Hindi nagtagal na pagtanto nila na ang intensyon ng espiritu ay mas malala pala. Gusto nitong kontrolin ng katawan ng isang tao
at si Donna ang napiling biktima. Isa sa mga pinakanakatakot na pangyayari ay nang halos masaktan si Lou dahil kay Annabelle. Isang gabi, habang siya ay natutulog, naramdaman niya na tila may malamig na kamay na pumatong sa kanyang leeg. Nahirapan siyang huminga at nang magising siya, nakita niyang si Annabelle ay nakaupo malapit sa kanya. Tila nakangiti sa kanyang pagdurusa. Matapos ang pangyayari, nakita ni Lou na may 3 malalim na gasgas sa kanyang dibdib. Mga marka ng galit at karahasan mula sa isang hindi nakikitang pwersa. Dito nila napagtanto na ang espiritu sa loob ni Annabelle ay hindi basta-basta, kundi isang mapanirang demonyo. Alam ng mga Warrens na delikado ng sitwasyon, kaya agad nilang dinala si Annabelle sa kanilang bahay, kung saan sila ay may espesyal na lugar para sa mga cursed objects. Ikinulong nila si Annabelle sa isang espesyal na glass case upang hindi na siya makapaginsala sa iba. Ayon sa kanila, hindi dapat hawakan o lapitan ng walang respeto ang manika. Hanggang ngayon, si Annabelle ay nakadisplay sa Occult Museum ng mga Warrens. Nakalock sa isang espesyal na lalagyan, pero kahit nakakulong na siya, marami pa rin kwento ng mga bisitang nagsasabing nakakaramdam sila ng kakaibang presensya tuwing malapit sa manika. Dahil sa kilabot ng dulot ng kwento ni Annabelle, hindi na nakakapagtaka na naging inspirasyon siya ng maraming pelikula at libro. Ang kanyang unang paglabas sa pelikulang The Conjuring ay nagtulak sa kanya sa mas malaking spotlight, hanggang nagkaroon siya ng sarili niyang film series na tinangkilik ng maraming manunood. Bagamat hindi lahat ng detalye sa pelikula eksaktong pareho sa tunay na kwento, nagbigay ito ng mas matinding interpretasyon sa alamat ni Annabelle. Mula sa isang simpleng manika, naging simbolo siya ng takot at misteryo sa modernong pop culture. Sa huli, ang kwento ni Annabelle ay nagpapaalala sa atin na may mga bagay sa mundo na hindi natin lubos maunawaan. Sa kabila ng kanyang pagiging isang manika lamang, ang pwersang bumabalot kay Annabelle ay isang paalala na ang spiritual na pwersa ay maaari na sa paligid natin, hanggang magdulot ng kapahamakan sa mga hindi handa o walang respeto. Nagsimula ang kwento ni Robert Natal noong 1904 sa isang tahimik na bayan sa Key West, Florida. Ang manika ay isang regalo kay Robert Eugene Otto o Gene mula sa isang tagasilbi ng kanilang pamilya. Ayon sa ilang ulat, ang tagasilbi ay isang babaeng mula sa Bahama at sinasabing may malalim na kaalaman sa mga ritual at black magic. Ang regalo ay tila isang inosenteng manika na malaki at halos kasing taas ng bata. Mahal na mahal ni Gene ang manika at pinangalan niya itong Robert. Ayon sa kanyang pangalan, pinakatunguhan niya ito na parang tunay na bata. Araw-araw, kasama niya si Robert, nilalaro at kinakausap ito na parang buhay. Sa simula, akala ng mga magulang ni Gene na isang normal na pagkabata lang ito. Isang batang may imahinasyon at gustong-gustong kanyang manika. Ngunit habang lumalaki si Gene, napapansin nilang tila higit pa sa imahinasyon ang nangyayari. Ang mga magulang ni Gene ay nagsimulang makaramdam ng kaba nang makita nilang tila kakaiba ang relasyon ng kanilang anak sa manika. Madalas silang marinig si Gene na nakikipag-usap kay Robert, ngunit ang kanilang kinakatakutan ay ang tila ibang boses na kanilang naririnig habang kinakausap ni Gene si Robert. Unti-unti nagsimulang maganap ang mga kaibang pangyayari sa bahay ng mga Otto. Ayon sa kwento, nagsimula masira ang mga kagamitan sa bahay, mga bagay na nawawala, mga tunog ng pagbagsak ng mga gamit, at tunog ng mga yapak sa gabi kahit walang tao. Lagi nilang sinasabi ni Gene na si Robert ang may kakagawa ng mga ito. Isang gabi, narinig ng mga magulang ni Gene ang mga tunog ng pagbagsak ng mga plato at kaldera sa kusina. Tumakbo sila pababa upang tignan kung ano ang nangyari. Ngunit wala silang nakitang ibang tao. Kinabukasan, nang tanungin nila si Gene tungkol dito, sinabi niya
Si Robert ay may gawa. Hindi na nila malaman kung totoo bang sinasabi ni Jean o kung ito'y bahagi ng kanyang imahinasyon. Ngunit tila ang lahat ng nangyayari ay nagiging mas kakaiba habang si Robert ang kasama. Ang pinaka nakakatakot sa lahat ay kapag sinasabing si Robert mismo ay gumagalaw. May mga kwento mula sa kapitbahay at bisita ng pamilya Otto na sinasabing nakita nila si Robert na nakatayo sa bintana ng bahay, na tila nagbabantay, ngunit walang tao sa loob ng bahay ng mga oras na iyon. Habang lumalaki si Jean, hindi niya iniwan si Robert. Kahit siya'y nagkaedad na nanatiling mahalaga sa kanyang manika at tila bahagi na ito ng kanyang buhay. Nang bumalik si Jean sa bahay ng kanyang pamilya matapos ang kanyang pag-aaral sa Paris, dala pa rin niya si Robert. Naging artist si Jean at may sarili siyang studio sa bahay. Ngunit sa kabila ng kanyang mga tagumpay, tila laging may kakaibang presensya sa bahay. Isang presensya na pinaniniwalaan ng marami na si Robert ang may dala. Ang mga bisitang pupunta sa bahay ni Jean ay nagsasabing naramdaman nila ang kakaibang enerhiya tuwing malapit sila kay Robert. May mga ulat na tila sinusundan sila ng mga mata ng manika saan man sila magpunta. Ang ilang mga bisita ay umiiwas na lamang sa pagtitig sa kanya dahil sa kilabot na dulot ng kanyang mga tingin. Matapos mamatay si Jean noong 1974, naiwan si Robert sa kanilang bahay. Nang ibenta ang bahay ng mga Otto, ang mga bagong may-ari ay nakaranas ng mga kababalaghan. Nakakarinig sila ng mga tunog ng yapak sa gabi at nakakita ng mga bagay na gumagalaw ng mag-isa. Sa takot, ipinasa nila si Robert sa East Martello Museum sa Key West, Florida, kung saan siya nakadisplay ngayon. Ngunit kahit si Robert ay nakadisplay na sa loob ng isang glass case, hindi natapos ang kanyang sumpa. Maraming bisita ng museo ang nag-ulat na nakakaranas sila ng kamalasan matapos makapag-ugnayan kay Robert. Lalo na ang mga taong nagbiro o nagpakita ng kawalang galang habang nasa harapan niya. Ang pinakatanyag na bahagi ng kwento ni Robert ay ang mga sulat na natanggap ng museo mula sa mga bisitang humihingi ng tawad. Maraming tao ang nagpadala ng liham upang humingi ng paumanhin kay Robert matapos silang makaranas ng mga hindi maipalawalag na kamalasan. Ang mga nasirang kagamitan, mga aksidente sa daan at iba pang mga trahedya ay iniuugnay sa sumpa ni Robert. Isang sulat mula sa isang bisita ang nagsabi na agad siyang nakaranas ng aksidente sa kotse matapos ng pasusin si Robert sa loob ng museo. Marami ang natakot at humingi ng tawad o umaasa na mababalik pa ang kanilang swerte. Dahil sa kanyang alamat at misteryo, naging bahagi si Robert ng pop culture. Lumabas siya sa mga dokumentaryo, palabas sa telebisyon at maging sa mga libro. Ang kanyang kwento ay nagbibigay inspirasyon sa mga pelikula at kwentong katatakutan at patuloy na binabalikan ng mga tao ang kanyang alamat. At siya nagtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Sana nagustuhan ninyo ang ating bagong format dahil ito ang unang pagkakataon na gumawa ko ng isang episode na may 3 storya mula sa Dybbuk Box na puno ng sumpa hanggang kay Annabelle na manikang kinakatakutan ng marami at kay Robert Tatal na patuloy na nagdudulot ng kaba sa mga taong nag-uugnay sa kanya. Ang mga kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na may mga bagay sa mundo na mas malalim pa kaysa sa ating mga mata. Kung gusto nyo pa ng ganitong klaseng episode, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like ang video na ito at i-click ang bell icon para lagi kayong up-to-date. Mag-iwan din kayo ng comment kung alin sa 3 kwento ang pinaka-nagustuhan ninyo. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, Kamisteryo. Paalam.